SPN noon pa lang, Disyembre, tinatanong na natin kung bakit hindi sinusumite ng House Secretary General Velasco sa opisina ni Speaker of the House Martin Romualdez kasi ayon po sa rules, kailangan within 10 days maisama na siya dun sa calendar. No? Within 10 days. Parang sabi natin dito, bakit hindi nasusunod yun? Bakit parang inuupuan nitong House Secretary Reginald Velasco? So yun po isa sa ilan po sa mga katanungan ng Korte Suprema. At yun na mga kabayan, pag-usapan nga po natin. Ito po ang matinding banat ni Ma'am Ali Soto. Dito nga po sa Secretary General ng House of the Representatives. Mantangin mo mga kabayan, dati na po pala naipasa yung 3 impeachment complaint dyan kay Mr. Secretary General. Pero ang ginawa po niya mga kabayan, inupuan niya po imbis na ipasa kaagad sa House Speaker. Tinabagay parang nangyari, mayroon pong connivance sa pagitan ng mga congressman na to at dito kay Mr. Secretary General. Kahit nga po si Mr. Ali Soto, si Ma'am Ali, nagtataka bakit hindi po ididirekta nitong Secretary General na to yung mga impeachment complaint at hinantay pa yung pang-4. Kaya nga nagkaroon ng bulilyaso, nagkagulo-gulo Bakit ito na yung sinasabi ni Ma'am Ali na noon pa yan Diba? Pinagtataka na ng marami yan Bakit mo inupuan o bakit mo hindi pinasa? Diba? Yan yung hindi may paliwanag din ni Chua Kasi nasa batas po mga kabayan na once na ma-receive mo yung impeachment complaint, dapat ipasabot to agad. Hindi to itatago mo at maghahantay ka pa ng ibang impeachment complaint na mas maganda o mas maayos. Hindi po ganun yun. Kaya halos magkanda utal-utal si Chua dyan sa interview kay Sir Ted Dahil hindi niya po may paliwanag. Ang tanong po dyan, baka may connivance ba kung si Chua at ang Secretary General patungkol nga dyan sa impeachment complaint na yan? Di ba mga kabayan? Kahit sino mapapaisip Kahit si Ma'am Ali mapapaisip din ito mga kabayan, panoorin nga po natin Ito po ang ulat dyan, di Ma'am Ali patungkol nga po dyan sa ewan ko sa kagaguwang ginawa nito ng Secretary General Ma'am Ali, pasok po. Iwan muna natin yung kaso ng missing sabongero. Tunghayan muna natin itong update dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nasa pahayagan po ngayon, giniit po ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na dapat magsimula na itong impeachment trial ni VP Sara dahil wala namang nilalabas na temporary restraining order ang Korte Suprema para pigilan ito. Wala niyang dahilan para hintayin pa ng Senado yung desisyon ng Korte Suprema. Nauna rito, inatasan ng Korte Suprema ang Kamara de Representantes at pati na rin ang Senado na magkomento, at magsumite ng impormasyon kaugnay ng impeachment ni Duterte, ni VP Sara, And in fact, also yung Korte Suprema also consolidated yung mga petitions patungkol sa paghamon po nitong impeachment trial ni VP Sara. Yung una, yung petisyon na inihain nila Torreon at Delgra at yung isa namang petisyon na inihain mismo ng kampo ni VP Sara. At bilang tugon po ito sa mga petisyon na inihain laban sa impeachment complaint na nakabinbin po sa Korte Suprema. Nilinaw po ni Representative Chua na handa naman po silang sumunod sa kautusan ng Korte Suprema. Pakinggan po natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Maliwanag naman po yung hinihingi ng Supreme Court. Ito po ay parte ng pagresolba sa issue po na ibinato po sa kanila. At ito po mga hinihingi naman po ay maiko-comply naman po namin sa House. Hindi lamang po ang House, pati po ang Senado ay hinihingi rin po ng compliance. At makakaasa po kayo na hindi ito makakaapekto sa kung ano man po ang nakabinbin na impeachment complaint dito
Ngayon, maaari pong magtatanong ng iba kung aantayin pa po ba. Wala pong dahilan para antayin ng Senado kung ano po ang magiging desisyon ng Korte Suprema dahil wala naman pong TRO na nilalabas. So sa ngayon, dapat po mag-proceed pa rin po ang trial hanggat hindi po ito pinapahinto ng Korte Suprema. So ito din So pangkaraniwan po ito na humihingi po ng karagdagang impormasyon ng Korte Suprema. No? Meron silang katanungan kung tayo ating hihimayin. Naalala ninyo yung meron kasing naunang 3 complaints, di ba, na inihain po ng private citizens. So, yung unang 3 yon walang nangyari dahil nabinbin na doon sa opisina ng House Secretary General Reginald Velasco. Kung hindi po kayo nag-absent dito sa ASPN noon pa lang, Disyembre, tinatanong na natin kung bakit hindi sinusumite ng House Secretary General Velasco sa opisina ni Speaker of the House Martin Romualdez kasi ayon po sa rules, kailangan within 10 days maisama na siya dun sa calendar, no? Within 10 days. Parang sabi natin dito, bakit hindi nasusunod yun? Bakit parang inuupuan nitong House Secretary Reginald Velasco? So yun po isa sa ilan po sa mga katanungan ng Korte Suprema para dun sa mga complaints na inihain po ng private citizens. Yung discretion ng Secretary General na magdesisyon kung kailan niya itatransmit sa Speaker of the House yung impeachment complaint na endorsed already by a member of the House. Yung basehan, yung otoridad ng Secretary General na tanggihan na i-transmit yung complaint agad-agad sa Speaker, no? Para masali na sa order of business as stated in the rules within 10 days, 10 session days from the time it was properly endorsed by a member of the House. Ngayon, meron po yung pang-apat, hindi po ba? Nagbotohan sila at nakuha po nila yung rekisito na 2/3 vote of all the members of the House of Representatives and it was transmitted to the Senate in February. Naalala niyo po yun. So, ang tanong ng Korte Suprema doon, ano yung opisina o ano yung komite na naghanda ng draft ng articles of impeachment na yan? Kailan na kumpleto yon? At yung articles of impeachment that was transmitted to the Senate, kailan ito pinaikot? When was it circulated to the members of the House of Representatives? And whether or not it was circulated to all House members. Mukhang may himig ng pagtatanong ang Korte Suprema kung nasunod po yung proseso, na ano yung komite, may panahon ba yung mga House Representatives na basahin at aralin bago nila pirmahan yung reklamo laban po sa Vice President po natin. So pinagpapaliwanag po ng Korte Suprema ang Kamara kung hindi nga ba nila nalabag yung 1-year bar rule. Pinagbabawal po ng ating 1987 Constitution yung initiation o yung pagpapasimula ng mahigit sa isang impeachment complaint o proceeding laban po sa kaparehong impeachable official sa loob po ng iisang taon. Nilinaw naman ni Bicol Saro Representative Terry Ridon na nirerespeto ng Kamara ito pong desisyon ng Korte Suprema na tiyakin kung nasunod nga ba ito. Noong Pebrero na impeach ng Kamara si VP Sara dahil sa sinasabing maling paggamit ng confidential funds bukod pa sa ibang mga reklamo. Nakasaad sa konstitusyon na kapag ang verified complaint o resolution ng impeachment ay naihain ng hindi bababa sa Ever wondered why your skin keeps acting up? Dryness, breakouts, irritation, even with a good routine? The answer might be in your skin's microbiome. Ponds flew us all the way to Thailand for something big, and trust me, it was worth the flight. IMCAS 2025, we got an exclusive first look at the Hygiene Miracle Ultralight Biome Gel straight from the Unilever Science Lounge. This ultralight gel is powered by millions of prebiotics and Sera High Amino, designed to rebalance your skin's microbiome, that invisible layer above your skin barrier, your first line of defense. Remember, an unbalanced microbiome means a compromised barrier, acne, dryness, and inflammation. But with Pond's Hygiene Miracle Ultralight Biome Gel, you're getting stronger, plumper, radiant skin in just 7 days. The texture, ultralight. The results, plump, resilient, glowing skin. From imbalance to skin harmony, that's the Pond's promise.
one-third ng lahat One-third. ng kanyang miyembro ng Kamara. Ituturing na itong bumubuo sa impeachment articles at ang paglilitis ay dapat simulan, yun nga yung forthwith, agad-agad ng Senado. Samantala, pinayuhan ni Senator Panfilo Lacson na iwanan na lamang sa prosecution. Ito yung sinasabi din natin dito. Tama, marapat ba na Senator Judge ang maghain ng motion to dismiss? So ito na po, nagsalita na po si Senator Panfilo Lacson sa kapwa niya senador. Ano niya, paubaya nyo na lang sa prosecution at dun sa defense team na ni VP Sara yung paghahain ng mga motion at iba pang pleadings kaugnay nga ng impeachment trial ni VP Sara. Pinaalala ni Lacson na ang trabaho ng mga senator judge ay maglabas ng hatol base sa mga argumento ng dalawang panig, no, yung prosecution at depensa. Sinabi ni Lacson ang mga ito kasunod ng pahayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tongol na inaasahan ng mainit na debate sakaling ituloy ni Senator Ronald Bato de la Rosa yung motion. Just like what he did before, no? Yung motion ito para tanungin ang yung 20th Congress naman kung dapat pa ba nitong talakayin yung impeachment case. Binigyan din ni Lacson na dapat kumilos at magsalita pa bilang mga hukom ang mga senator judges. Dapat walaan niyang pagkiling ang mga senator judge at nagsasalita lamang para linawin ang mga pahayag ng prosecution at depensa at hindi para maghayag ng kanilang mga opinion sa kaso. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial matapos ang O, di ba mga kabayan? Malinaw po eh. Malinaw pa sa sikat ng araw na malaki yung paglabag na ginawa ng Secretary General. Dapat niya talaga dyan, makakulong eh. Makakontempt eh. Ngayon pa't nangihingi po, ang Korte Suprema ng mga detalye kung bakit ganyan yung nangyari dyan sa Kamara. Tapos ang matindi pa dyan, sila na nga po yung nag-delay. Sila pa yung nagmamadali ngayon. Yan yung kinaiinis ni Chis Escudero eh. Bakit? Dinelay po nila yan eh. December pa yan, ipinasa sa Secretary General. Tapos ipinasa nila ng February. O, tapos ngayon, nagmamadali silang yung impeachment ni BP Inday Sara. Di ba? Kayo na nga yung nag-delay. Kayo pa yung may ganang humingi ng pagmamadali. Di ba? Isang kayo humuhugot ng kapal ng mukha kayong mga nandyan sa Kamara. Di ba? O, ganyan na lang muna mga kabayan. At magkita-kita po tayo sa mga susunod ko pong video. Paalam.